Kapag tayo mga kapatid ay titingin sa ating kapaligiran, nakapapagod isipin ng daming mga taong naghihirap. At dahil kung minsan ay wala naman tayong magawa, dahil isa rin tayo sa mga mahihirap, di tayo makatulong, parang ordinaryo na itong kaganapan hanggang sa nakasanayan natin na makita ang iba't ibang mga senaryo ng buhay na kalunos-lunos at kawawa sa ating mga kapatid, sa ating kapaligiran. At dahil dito parang namamanhid na tayo, di na tayo naaapektuhan ng mga pangyayaring ito. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na empathy fatigue. Kung mayroong tinatawag na donors fatigue, yung mga taga-Amerika, nakararana sila ng donors fatigue. Kasi daw, ang dami nagpapalimos sa kanila mula sa iba't ibang mga bansa. Mga Pilipino nagsusulisit, ang daming nanghihingi as if sila'y nagtatain ng pera. At maraming mga pera ang mga tao, yun ay pinaghihirapan din nila. Parang nakapapagod tingnan ang ganitong mga pangyayari sa atin hanggang nga sa tayo maging manhid. Pero sa Ebanghelyo mga kapatid ngayon, bagamat tayo nakakikita at nakararanas ng kapagalan sa pagtulong, ipinakikita dito na ang Diyos ay hindi napapagod. Dahil sinabi niya, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong anak, ang inyong umapakaya sa langit. Ang ibig sabihin mga kapatid, kung tayo'y napapagod, ang Diyos hindi napapagod magbigay. Pero paano ba natin pwedeng makamtan na tayo ay hindi rin mapagod at mamanhid sa paggawa ng mabuti? Isa lang ang binibigay sa atin ng Ebanghelyo ngayon, na patuloy tayong manalangin. Kung wala naman tayong magagawang pinansyal o material na tulong sa ating kapwa, patuloy natin silang ipanalangin. Dahil sa takdang panahon, kung tayo palaging nananalangin para sa kanila, baka naman sa kapapanalangin natin ay may mga taong maantig dahil di natin alam ang kapangyarihan ng panalangin ng isang tao para sa kapwa-tao. Kung hindi ikaw ang makagagawa ng tulong, dahil panalangin lang ang kaya mo, maaaring may mga tao na tawagin ng Diyos sa totoong tumulong, bunga ng iyong taimtim na pananalangin. Ikalawa, wala naman talagang mahirap na tao na wala nang magagawang tulong maliban sa panalangin. Kaya sa ating buhay, bagamat marami tayong gawing tulong sa kapwa-tao, kung ano ang ating karisma, ano ang ating kakayahan, pwede tayong gumawa ng isa o dalawa na pamamaraan sa ating personal na kapasidad upang maibsan, sapagkat di naman natin masusolve ang lahat ng problema sa mundo. Di naman tayo Diyos na kaya nating i-resolve ang lahat kara-karaka. Kung ano lang ang kaya natin, provided na tayo'y taimtim na gumagawa ng pamamaraan, kapag pinagsama-sama to ng maraming tao, nagiging malaking bagay. Kaya parang yung din ang sinasabi ng Ebanghelyo mga kapatid ngayon, huwag nating palalagpasin ang araw na wala tayong nagagawang mabuti sa kapwa, sapagkat yun na nagbibigay ng daan upang gumaan, maibsan ang mga dinadala nila. Kung tayo ay mahusay sa pagka-counseling, sa pagtuturo, ilan sa mga gawain na related sa ating propesyon bilang tao, pwede siguro tayong humukay doon at maghanap
ng pamaraan o pagkilos na una, dahil ito'y bahagi ng ating propesyon o bilang isang tao ng ating karera, mapupulfill tayo sapagkat nai-extend natin kung anong meron tayo sa kanila. Kung kaya, hindi lamang pera o mga material na bagay ang pwede nating ibigay sa tao. Ang pakikinig, ang pagdarasal, ang pagbibigay ng payo o ano pa mang bagay na magbibigay ng magandang saloobin sa isang tao. Yung bang sa araw-araw ay nagiging daan ka para maging good vibes ang mga kasama mo. Nagbibigay ka ng isang vibration sa pamilya, sa mga kapitbahay, na magagandang positibong pag-iisip, yun ang mas maganda. Dahil yun ay kinakailangan ng mga tao, lalo na yung mga tao na didepress, nawawala ng pag-asa, hindi naman kuminsan pera o pagkain ang kailangan nila. Kailangan nila ay mga taong makikinig, magbibigay ng atensyon, kakalinga sa kanilang mga pangangailangang emosyonal o kaya ay spiritual. Kung kaya napakaraming avenues na pwede nating gamitin upang tayo ay maging daan ng good vibes para sa iba at maging positibo ang iba dahil sa mga ginagawa nating maliliit na bagay. Ipanalangin natin mga kapatid patuloy ang mga kapatid nating maraming pinagdadaanan at gayon din sa ating mga mumunting paraan, tayo palaging may instrumento kung ano man ang makapagpapagaan sa mga taong nakita natin na dapat tulungan.